Kadugtong nag-graph po ako ng red guava sa rootstock ng native na bayabas. Ito po yung video kung paano ko ito ginawa. Shoutout po sa Deep Discoverer Babies, especially to Romel Madrigal. Mga bayani po natin yung seaman, subscriber at follower. Kadugtong ito po ay sanga ng native na bayabas. Matanda na po ang puno na ito. Baka meron na pong 50 years old ito. Meron po akong nabili sa isang nursery na red guava. Gusto ko pong i-propagate ito kaya lang wala po akong maliit na seedling. Kaya nag-decide ako na dito lang sa matandang puno ko ilagay yung red guava. Sa mga ganitong sanga na malalaki, ang maganda sana dito patch budding. Yung bang kukuha ka ng balat doon din sa malaking sanga, tapos itatapal mo doon din sa malaking sanga. Kaya lang wala ako nun. Ang meron lang ako yung maliit na sanga ng red guava. Sa grafting po, kailangan marunong kang mag-adjust kung ano yung meron ka. Mag-iisip ka ng technique kung paano mo maidudugtong kung ano yung meron kang grafting materials. Tulad nito, nung panahon na to, ito lang ang meron ako, yung matandang punong ng native na bayabas at isang payat na sayon ng red guava. Kaya ito, sinubukan kong tanggalin yung balat nung matandang bayabas. Kaya binalatan ko yung sanga nito ayon dun sa itsura nung sanga na ikakabit ko dito. At ito naman yung kagandahan dun sa bayabas, madali lang itong tanggalan ng balat. Ayan po, pag po natanggal na natin yung balat, yung pong cambium layer nandyan na mismo, yung kulay puti na yan, nandyan na yung manipis na cambium layer. Yung pong pag hinawakan nyo ay madulas, cambium layer po yun. Kaya kung meron kang balat ng bayabas na merong buko, pag itinapal mo riyan, didikit na yan. Sabi ng iba, mahirap daw pong mag-graft sa bayabas. Pero para sa akin, kapareho lang din ito ng ibang puno. At ito nga po yung payat na sayo ng red guava. Tinapyas ko ito, nilagyan ko ng cut para lumapat doon sa ginawa kong cut doon sa native na bayabas. Sa grafting po, kailangan din meron kayong matalas na grafting knife. Pag po kasi hindi maganda yung cut ninyo, hindi po magiging maganda yung lapat nito. Kaya isa po ito sa reason para mag-fail ang graft ninyo. At isa pa pong paraan para maging successful yung graft ninyo, damihan po ninyo yung graft ninyo. Para lang pong sa raffle yan, the more entries you send, the more chances of winning. Sa grafting po, ang idinudugtong natin ay yung kaparehong species ng halaman. Yung pong belong dun sa the same family. Hindi po tayo nagagraft na magkaibang uri. Dito po, hindi ako sumubok na mag-graft ng mangga dito sa bayabas na ito. Bayabas rin po yung idudugtong ko. Yun nga lang, iba ng variety. Yung iba po mga nagbibiro sa comment, ang sinasabi nila, nag-graft daw po sila ng kawayan doon sa saging. Ang kinalabasan daw po ay banana cue. Minsan po hindi na ako natatawa doon sa mga joke na yon. Kaya doon sa mga nagbibiro, pasensya na ako kayo kung hindi ko napupusuan yung mga comments na ganun. At ito nga po, lumapat na yung sayo natin doon sa rootstock. Ngayon, pwede na po natin itong balutan ng grafting tape. Yung grafting tape po, meron pong nabibili nito online. Mag-iiwan po ako ng link dito sa comment section kung sakali lang po na gusto nyong bumili ng grafting tape online. Yung grafting tape po, pwede po kayong mag-improvise nito. Pwede po kayong gumamit ng plastic ng yelo, ikakat nyo lang, depende dun sa lapad kung ano yung gusto niyo. Ang isa pa pong pwedeng gamitin ng improvised na grafting tape ay yung pong plastic sa mga supermarket. Gupitin nyo lang din po ito nang naaayon dun sa lapad na komportable kayong gamitin. Pwede na rin po itong gamitin as grafting tape. Ang grafting tape po, basta po elastic at matibay, pwede nyo po itong gamitin. Yung pong nakikita nyo na grafting tape na ginagamit ko, ito po ay cling wrap. Yung pong plastic na ginagamit ng pambalot ng pagkain, pinutol ko lang po ng 2 inches yung lapad. Kung itatanong po ninyo kung anong month ko ginawa yung graph na to, ito po ay September 2021. Alam niya po ba na tamang-tama o timing yung pagkakagraph ko nito? Dahil nung after ko mag-graft ito, namatay yung mother plant nito. Kaya po para sa akin, advice ko, pagka po meron kayong halaman na paborito ninyo, paramihin na po nyo ito agad. Mag-graft na po kayo dun sa mga rootstock ninyo. Kaya po nung panahon na ito, medyo meron pa pong ulan. Kaya nga po, dinamihan ko yung grafting tape. Binalutan ko na maigi para po hindi ito mapasok ng tubig. Alam nyo naman po ang nangyayari kapag napasok ng tubig yung loob ng graft, nabubulok po ito. At magfe-fail yung graft natin. Marahil po itatanong ninyo, paano makakalabas yung usbong? Balot na balot ito ng grafting tape. Oobserbahan po natin to. Kapag po nakita na natin na parang meron na siyang callus tissue at saka parang lalabas na yung buds niya, buputasin po natin ito para makalabas yung usbong. Dito po, isa lang po yung kinahanan ko ng video ng pag-graft, pero po marami po akong nilagay dito na scions ng red guava. Gaya nga po na nasabi ko kanina, mas marami yung graft ninyo, mas mataas yung chance ng success.
Ito na po yung itsura after mag-form ng callus tissue at tumubo yung maliit na usbong. Inalis ko ng buo yung grafting tape para lang makita ninyo yung callus tissue. At binalutan ko po ulo ito ng grafting tape. At kung makikita po ninyo, nagkaroon na po ito agad ng bulaklak. At sa grafting nga po pala, ang masasabi ko ay expect the unexpected. Hindi ko po inakala na mamumulaklak ito agad. At dito po sa puno na ito, 3 variety na po ang meron dito. Yung guava apple, yung red guava, at yung native na bayabas. Pasensya na po doon sa mga comments na hindi ko nasasagot. Sasagutin ko po iyan sa live.